Good evening mga moms! It's me, Marie Chris Ibarra, 40 years old and with a 16-year-old daughter. Welcome to Raising Nixie! Okay mga moms or mga dads, how do you train your children na makasurvive whenever na ay mga difficulties sa life? Do you think kaya na nila makasurvive 10 to 20 years from now? You better start teaching your kid now because kabalo jud mo na ang generation today is very weak, are weak kids. I'm not saying na tanan ha, but most of them are very weak because of the way we teach them or the paligid and the social media. Diba? Unsan ako natudloan akong anak, daghan kong style. Kasi nag-trial and error ko kumbaga. So, ang isa i-share na ko. So, what was that is mag-start diri sa balay because things will always start at home. And the first teacher is kita jud parents. So, ang style is even if maka-afford me, we don't buy her luxury and comfort. Kung magluto mig sudan, it's always lauoy. Or if not lauoy, basta gulay. Minsan lang mi mag-meat. Or like mag-adobo, etc. mo nang musigay ang mata. Oo, naatay kwarta karon, marami kang pera mo. Ana na siya kasi naka-shrimps me or naka-adobo. Kasi minsan lang na mo siya ginalutoan ana. You know why? Because I want her na masanay nga kung unsay iserve mao lang to. And isa pa, if ever magluto mig isa ka sudan, ang among sudan is good for 3 to 5 meals. So, bisag pwede mi magluto, muingon na siya sa akin nga, yan panin, magluto ko ng ulam bi. Masuko ko, muyaw-yaw jud ko, mu raise jud akong voice. Kauna ang unsay naa din ha, ubang mga bata walay food. Mao food gutomon na gid siya. So mukaon siya. So in that way, maandad lang siya nga kung unsay naa din ha, kaon lang niya bahalag maunay sudan sa pila ka adlaw. So man kamo mga mom, buhaton ninyo mga bagay na kanang maoy makasanayan sa iyong anak na whenever na mga difficulties, dili siya maglisod og adapt because naanad na siya. Mawala man lang ta sa kalibutan, dili ta mag-worry kasi kabalo ta, confident ta na makasurvive sila. Di man siya sa ingon na ginaampo na to na maglisod sila no, pero bilog ang mundo manggod. And no matter how many real estate atong ipundar para sa ilang future ipamana, but what if kita parents magsakit? Worst is, katupad yung mga cancer na sakit. So, magastos. Even if we have enough insurance, makulot man gina siya sa balik-balik na to na admission sa hospital. So, if makonsume na tanan, ang next na buhaton sa kids, if your kids is not yet financially stable or dili enough ilang sweldo para i-survive mo sa inyong medical needs, then they will end up selling whatever properties na nabilin. So, unsay may tabo, wala sila yung makuha na property, di ba? Wala tayong maipamana sila na property. So, at least man lang, pag mawala ang tanan, we are confident that our kid can survive. Small pa lang na bagay sa food pa lang daan na start na sila na makasurvive sila nga bisag kanila akong pagkaon, bisag pila ka adlaw ni, I'm fine with it. It's nice, I know, to give the luxury and the comfort kasi mostly kita na parents ang wala na to na experience sa una because our parents cannot afford all the luxury and comfort atong ipafeel sa atong anak. Yes, it's nice. Mao ba gusto na to. Pero remember, karong panahon, lisod na kayo. Lisod kayo mag-survive, mahal na ang tanan, lisod mangita work even if nag-eskwela kapag Ado, Lasal, UP, dili lalim mangita work. And even if mag-apply man lang abroad, lisod po. Wala kay mani pang-apply abroad, lisod, di ba? So maunang limit ta sa paghatag og comfort and luxury sa atong kids, Buhaton nato na siya as a treat na lang sa ilaha, like an award kasi good kids. So kato lang for now, then I will share the rest sa next videos. So bye!